Sek, dun sa nakaraang SONA ng Pangulo, hindi niya po nabanggit yung konektadong Pinoy Bill. Ano na pong balita dyan? Pipirmahan po ba? I-veto? Anong plano po ng Pangulo? Alam nyo yung bill, sa pagkakaalam ko, nasa palasyo na. Kami ng NEDA, DepDep through Secretary Balisacan, nag-endorso na kami sa Presidente. And kasama pa yan sa priority legislation. Isa yan sa landmark bills, ika nga, na pinasa ng Kongreso at saka Senado. Kasi ano yan, ang implementation yan, babagsak sa DICT. Kaya excited ako kasi makakatulong ko yung batas na yan para mabigyan ng lahat ng tao ng cellphone at saka may connectivity na. Nobody will be left offline na, ika nga ng Presidente. Meron pong pahayag ang dating DICT Secretary Onasan. Ang sinasabi niya po, kulang sa malinaw na security measures. Ito pong konektadong Pinoy Bill. Ano pong tugon niyo doon? Ay, alam mo, idol ko yan si Secretary Onasan and Senator before. May konting confusion lang kasi alam nyo may lumabas na unang version ng bill. Yung version na na-enroll, mas maganda yung security features niya. Pag nagtayo ka ng bagong telecoms, meron ka na kaagad security requirements na inimit na ginagawa ng CICC, yung Cyber Investigation Coordinating Center at ng DICT. Tapos, ito yung dinagdag. Within 2 years, dapat lahat yan, kahit na yung dating telco, kailangan magbigay ng International Cybersecurity Certification. Meaning, hindi lang local cybersecurity standards ang kailangan ina-adapt mo, pati international cybersecurity standards. So mas matindi yung cybersecurity requirements ngayon. Opo. So, Pero siguro maganda itanong siya, ano? Why is it taking too long? Hindi kaya doon sa constitutional issue na mentioned by the former Supreme Court Chief Justice Panganiban? Oo, magandang tanong yun, ano, Manong Ted. Yung with due respect to Chief Justice Panganiban, again, baka kasi ibang version na rin yung nakita. Ang parang pagkakaintindi ko, ang sinasabi niya, it is unconstitutional na may banyagang kumpanya na magtatayo ng telco or public utility sa Pilipinas nang wala kang opisina dito o kaya infrastruktura. Wala po sa bill yun. Doon sa bill po, rini-require ang kahit na anong banyagang telco na pumunta sa Pinas na magtayo ng kaniyang infrastructure dito at sumunod doon sa Foreign Investment Act. So, ano po 'yon? Yung provision na 'yon wala po sa batas na pwede yung foreigner na magtayo dito ng ganun-ganun na lang. So, ano po 'yon? Na-clarify po namin. Alam niyo ang ginagawa ko po for the past 2 weeks, nakikipag-ugnayan ako sa mga telco. So pinapaliwanag ko sa kanila yung kung ano yung talagang nasa batas. At the same time, credit po sa mga telco noong nakaraang bagyo, up yung services nila doon sa mga affected area. Kung meron mang mag-down, mabilis sila mag-responde. So maganda po yung samahan natin ng telco, yung mga areas na hindi kami nagkakaintindihan, nagpapaliwanagan po kami. Pero ang agreement namin, KP or no KP, ang importante, makonekta yung mga Pilipino.